Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hawak na ng mga otoridad ang tinaguriang Pogo Kingpin na nagpupundo at nagsimula umano ng mga iligal na pogo sa Pilipinas. Inaresto siya sa Laguna, gayon din ang 12 iba pang dayuhan at 9 na Pilipinong bodyguard, driver at staff. May nai-recover ding iba't ibang uri ng armas at 2 mamahaling sasakyan na naka-bulletproof. Nakatutok si Salima Refran. Sa bisa ng mission order ng Bureau of Immigration, inaresto ng pinagsanib na puwersa ng PAOK, AFP at BI ang dayuhang ito sa Biñan, Laguna. Naka-full battle gear ang mga sundalong nagsagawa ng operasyon dahil malaking isda umano sa mundo ng pugong inaresto. You have the right to remain silent. Ang lalaki, ang tinaguriang Pogo Kingpin o Pogo Godfather sa bansa at Big Boss ng Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Siya ay si Lin Jun Han na mas kilala rin dito sa atin na alias Boss Boga. Ginagamit niya rin po yung pangalang Liudong at How How na sa English po, ang meaning ng how-how ay boss of bosses. Pero depensa ni Lin, he thinks he's arrested strong guys, and then maybe after that he will provide the passport. ang passport ni Lin pinakukumpirma pa sa Chinese Embassy. We will check. Baklas Baklas yung picture. Baklas. Ibig sabihin, meron siyang nakitang passport, tinanggal niya yung picture, nilagay niya yung picture niya, binaklas niya. Tapos inassume niya na kung sino yung nasa passport. Kasamang inaresto ang 12 pang dayuhan at 9 na Pinoy na pawang mga bodyguard, driver at staff. Isa sa mga dayuhan, naka-blacklist na pala sa immigration. Ang mga Pinoy, nakuha na ng mga armas, isang caliber 40, caliber 45 at 9mm. Biniberipika pa ang mga lisensya ng mga ito. May info kami na merong isa sa mga bodyguards niya na former uniform personnel. We just don't know kung whether PNP siya or AFP siya. Nabigla lang po kami, sir. Hindi po namin alam na ganun yung mga problema. Nabigla rin kami, sir. Hindi po namin nakikita yung mga gawaan nila, sir. Kasama sa mga na-recover doon sa mga naaresto, itong 2 high-end na armored na mga SUVs na ito. Ibig sabihin yan, parehong bulletproof ang mga sasakyan na ito. At ito pa, gumagamit naman ng improvised na plaka. Yung mga mahabang baril, like yung mga rifle, 5.56, tsaka yung mga mas malalaking kalibre, hindi tumatalab doon. Kahit upakan mo siya, mabaril mo siya, tuloy-tuloy lang yan. Sasagasaan lang kayo kung checkpoint kayo o nakaharang kayo. Sasailalim ang mga dayuhan sa immigration inquest para sa mga paglabag sa immigration laws. Ang mga Pilipino patuloy na iniimbestigahan. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Tinaguri ang Pogo Kingpin o boss of all bosses ng mga iligal na pogo sa Pilipinas, si Lin Jun Han alias Liudo na inaresto ng mga otoridad sa Laguna. Ilang buwang din tiniktikan at sinundan ng mga operatiba si Lin. At ayon sa PAOK, madalas siyang bantay sarado ng bodyguard at paiba-iba pa na mga mamahalin at armored o bulletproof na mga sasakyan. Bago nasukol ng mga otoridad, Huwebes ng gabi. Sa impormasyong nakalap ng PAOK, ipinanganak sa Fujian, China noong 1991 si Lin. Kilala rin daw siya sa alias na Bogo, Boga, Xiaolong, Apaw, Pahaw at Hawhaw. At may passport na nasa ilalim ng pangalang Liudo. Una raw siyang pumasok sa bansa noong 2016 sa edad na 24. May SRV o Special Resident Visa si Lin, dahilan para makapanatili siya sa bansa at malayang makapaglabas-masok ng Pilipinas. Parang sila yung mga nagsimula ng Pogo Hub dito, mga Pogo operations dito. Although they started small during 2017, nagtayo sila ng mga maliliit na yan doon sa mga golf courses.
dito sa Pilipinas. Definitely involved sila sa scamming activity. Lahat ng pogo na tinayo nila talagang scamming ang intention. Sabi ng PAOK, si Lynn nakapagtayo ng hindi bababa sa 18 mga pogo sa iba't ibang lugar sa Luzon hanggang NCR, pati na Cebu at Davao. Kabilang dito ang Lucky South 99 o yung iligal na pogo sa Porac, Pampanga. At ang dating Hongsheng Gaming na naging Zunyuan Technology sa Bamban, Tarlac na pareho ring iniuugnay kay dismissed Mayor Alice Guo. We've got testimonial evidence that points to him as one of the major financiers, one of the major pioneers in setting up the Pogo industry in the Philippines, not only in Lucky South po, but even in the southern parts of Metro Manila. Isang testigo ang hawak ng PAOK na magpapatunay sa koneksyon raw ni Guo kay Lynn o Boss Boga. Kilala raw nila si Guo bilang si Madam Wa. Kasi po siya, talagang siyang siya. Nalaman ko na nga lang po na mayor siya, tsaka siya si Alice is noong nagsisinig na. So yun, si Madam Wise nagre-report kay Boss Boga kung ano na yung status ng pagtatayo doon sa loob ng Baufuland. So yun, magka-partner po sila. Yun, mas matas lang po sa kanya si Boss Boga. Si Lynn raw ang nagbibigay ng pondo para sa pagpapatayo ng Baofu at ng Zunyuan. Sari-saring krimen rin ang nasaksihan ng testigo sa loob naman ng Lucky South 99 sa Porac. May inuutusan siya. Inuutusan niya yung mga Chinese na kinukuha nila sa labas, na which is yun po yung grupo ng Bangpai sa Chinese, and English po nun is gang. So siya po ang nagpapatorture. Minsan po, nawawalan na po talaga ng malay yung taong pinapatorture niya. Tingin ng PAOK, si Lynn ang sadyang tinatago o hindi binabanggit ni Guo. Ang binabanggit niya yung tatlong, wala na dito eh. Yun sila Xianji, binabanggit niya yan sila Wang Ziyang, binabanggit niya yan si Duan Renwu. So, ito, hindi niya binanggit to. Kaya ang tingin ko rito, ito yung iniiwas niya eh. Our belief is that Alice Guo or Guwaping is merely a front, part of the criminal organization, but merely a front of the criminal organization. Kung ano man talaga yung intensyon ng sindikato para sa kanya, si Alice lang po nakakaalam nun. Sangkot umano si Lynn sa iba pang krimen na kaugnay ng mga pogo, kaya sasailalim pa sa investigasyon. Nahaharap rin si Lynn sa reklamong qualified human trafficking sa Department of Justice kaugnay ng Lucky South 99. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Itinuro ni Kenwin Espinosa na si Senador Ronald Bato de la Rosa ang nag-utos sa kanya na idawit si dating Senadora Laila de Lima sa bilibid drug trade. Dinaan daw yan ni de la Rosa sa pananakot, bagay na maring itinanggi ni de la Rosa. Sinabi yan ni Espinosa sa kanyang pagharap sa Quad Committee ng Kamara ngayong araw. Nakatutok si Jonathan Andal. Ang mensahe ko sa daddy ko, kung saan ka man naroon, huwag mo kaming pabayaan, i-guide mo kami hanggat makuha ang hustisya ng iyong pagkamatay. Emosyonal si Kerwin Espinosa habang binabalikan kung paano binaril ang amang si dating Albuera Mayor Ronaldo Espinosa na nanlaban umano habang sinisilbihan ng search warrant kahit nakakulong na sa Baybay City Provincial Jail. Hindi na niya nadepensahan ng sarili sa korte kaugnay ng bintang na illegal drug possession. Para umano sa hustisya ng amang biktima raw ng EJK o extrajudicial killings, kaya tumistigo sa Quad Committee ng Kamara ang nakababatang Espinosa. Binawi niya rin ang pag-amin noong drug lord siya at ang pagdawit pa kay dating Senadora Laila de Lima sa droga na iniutos lang umano ni dating PNP Chief at ngayong Senador Bato de la Rosa sa pamamagitan ng pananakot sa kanya pagkabalik mula abroad noong November 2016. Kailan lang nang ipawalang sala si de Lima ng iba't ibang korte sa lahat ng hinarap niyang kaso. So, sabi naman ni Bato, Kerwin, para magkaintindihan tayo at para walang mangyari na masama sa iyo o sa pamilya mo, o sa membro ng pamilya mo, sumunod ka na lang sa plano. Idiin si Peter Lim at si
Laila de Lima na kasali sa droga. Supplier si Peter Lim, isa sa supplier ng droga si Peter Lim dito sa Pilipinas. At si Ma'am Laila, protector sa mga illegalista sa nagbebenta ng droga. Kung walang problema po yun, sir, gagawin ko yun. Ipinakausap pa umano sa kanya ni Bato si Ronnie Dayan, ang driver bodyguard noon ni De Lima. Sabi ni General Bato, ayusin nyo ang statement nga magkatugma ang pizza at ang area kung saan nagkaroon ng pagbigay ng pera at pagtanggap ng pera. Itinanggi ni Bato ang mga paratang. Pagpakita ko yan, suntukin ko siya sa mukha. Makapagsalita siya, akala mo sino siyang malinis. Nakausap ko lang siya isang bisis. Nung pinuntahan ko doon sa kulungan niya, yung tinanong ko siya about kay Espinido, kung yung totoo ba yung sinabi niya na tumatanggap sa kanya ng pera sa Espinido. Ang totoo daw ay kapag titext niya sa Espinido, hindi daw sumasagot. Ang sinasagot daw mga Bible verses. Nagsorry si Espinosa kay De Lima at may mensahe rin kay De La Rosa at dating Pangulong Rodrigo Duterte. From my heart, I ask, sorry. Sorry talaga po, ma'am. Handa po akong harapin kung ano ang plano mo sa akin po. Sir Bato de la Rosa, sana po magbago na tayo. Iwasan natin na gumagawa lang ng senaryo dahil sa politika. Mr. Duterte, sana po i-validate nyo po bawat report na marinig mo sa iyong paligid. Bukod kina De Lima at Lim, may ipinadadawit pa raw na ibang pangalan sina Bato. Sinama pa ni Bato si Lovely Impal, Peter Ko, Peter Lim, Ching Biloso, General Luot, nitingog si Joby na isali daw si Congressman Richard. At kaugnay ng mga nadiskubre umanong droga, baril at pampasabog sa bahay nila, iginit ni Espinosa ang itinanim umano ito ng pulisya kasabay ng ikinasa nilang raid. Dismiss na rin ang lahat ng 5 drug cases na isinampalaban kay Espinosa dahil sa kakulangan ng ebidensya ayon sa kanyang abogado. Nang tanungin sa kanyang intensyon, lalo't kakandidato para sa dating posisyon ng kanyang ama, sagot niya, hustisya po para sa papa ko. Kaya kong talikuran yang politika. I am willing to withdraw. Ginagawa ko to na lumutang dito sa Quadcom kasi napanood ko marami nang lumutang na mga biktima sa EGK. At kaya umano inilagay silang mag-ama sa narco-list ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi hindi po kami supporter ni Presidente Duterte nung kapanahunan na tumakbo ang papa ko. Kasi maraming mga biktima na hindi supporters niya, ganun din ang nangyari. Samantala, ipinaaresto ng Quadcom ang misis ni Atty. Harry Roque na si Myla matapos itong i-contempt kanina dahil 3 beses na itong hindi sumipot sa mga hearing. Mula rito sa Batasan Pambansa, para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. May naidulot na maganda ang paglalantad sa ASEAN Summit ng mga agresibong hakbang ng China sa West Philippine Sea ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaugnay naman, nang hindi niya pagtalaga kay Vice President Sara Duterte bilang caretaker ng gobyerno, nabanggit niya ang pagkadismaya sa ilang pahayag nito at posibleng panlilinlang umano sa kanya. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ang ASEAN Summit na ito ang unang foreign trip ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi itinalagang caretaker ng gobyerno, si Vice President Sara Duterte. Sa halip, itinalaga niya si Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella. She's not part of the administration anymore, so she's not part of the day-to-day running of what we are doing. So it would be unfair to ask her
to now to impose that duty on her, since that's not part of her work now. Yeah. Pero nang tanungin kung anong relasyon nila ni VP Sara, aminado siyang nadismaya siya sa sinabi ni VP Sara na hindi siya itinuring na kaibigan ng bise. How would you describe your relationship with the Vice President now? I'm a little dismayed to hear that she doesn't think that we are friends. I always thought that we were, but maybe I was deceived. Ngayong araw ang balik ng Pilipinas ang Pangulo mula sa pagdalo sa ASEAN Summit at sa bawat pagkakataon sa mga kaharap na lider sa nakalipas na 3 araw, inilarawan ng Pangulo ang agresibong aksyong dinaranas sa mga barko at tauhan ng Pilipinas mula sa China sa sarili nating exclusive economic zone. Kanina halimbawa, ikinuwento ng Pangulo sa ASEAN East Asia Summit ang mga insidente ng pangharas itong Agosto sa isang routine maritime patrol ng Philippine Coast Guard sa Escoda Shoal. Binanggit din niya ang pangharas ng Navy missile ships ng China sa mga barkong pangisda at eroplano ng BIFAR na malinaw daw na pagpapakita ng pagbaliwala ng China sa international law. Ang ganito mga paglalantad na nangyayari sa South China Sea, nagbubunga na maganda ayon sa Pangulo. It is always very useful because at some point there are many offers of help. And they say, if that is the problem, maybe we could do this. Maybe maybe our country can send vessels. Maybe we can have joint operations. Maybe we can have discussions. Maybe I can serve as an interlocutor. All of these offers, which would not come if we did not make our position clear and explain to them what the present situation is, how the situations have evolved. Ang tanging paraan para hindi natuloy ang lumala ang tensyon sa West Philippine Sea ayon sa Pangulo ay ang Code of Conduct na sinabi niyang dapat nang madaliin. Hindi man daw hayagan nagpapahayag ng suporta. Naniniwala ang Pangulo na suportado siya ng higit sa kalahati ng 10 miyembro ng ASEAN. Nariyan din ang suporta ng European Union at syempre ng Amerika. Sa ASEAN-US Summit kanina, sabi ni US Secretary of State Antony Blinken, nababahala raw ang Amerika sa tumitinding mapanganib at illegal na aksyon ng China, taliwas sa kanilang commitment sa mapayapang pagresolba sa sigalot. We remain concerned about China's increasingly dangerous and unlawful actions in the South and East China Seas, which have injured people, harmed vessels from ASEAN nations, and contradict commitments to peaceful resolution of disputes. Ayon sa Pangulo, nasa China na ang bola kung mapapabilis ang usad ng binubuong Code of Conduct sa South China Sea. Pero nakakadismayaan niya na pirming magkaiba ang sinasabi at inaasal ng China sa West Philippine Sea. Ano man daw ang mangyari, patuloy na ipaglalaban ng Pilipinas ang kanyang soberanya. Whatever happens, we will maintain that presence because it is important to show the world and our people that we are in the business of protecting our sovereignty. We are in the business of maintaining our of protecting our territorial imperatives. We are insisting on exercising our sovereign rights. Mula sa Lao People's Democratic Republic para sa GMA Integrated News, Ivan Merina, nakatutok, 24 oras. Patuloy na pakikipagtulungan sa ASEAN ang tugon ng China sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na madaliin ang Code of Conduct sa South China Sea. Sabi pa ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, generally stable o matatag ang sitwasyon sa South China Sea dahil sa pagtutulungan ng China at mga bansa sa Southeast Asia. Nananatili anyang nakatuon ang China sa paglutas ng maritime differences sa pamamagitan ng dialogo at konsultasyon batay sa paggalang sa historical facts at international law. Sa gitna niyan, iginit ni Mao Ning ang mariing pagtutol ng China sa anumang paglabag at pang-uudyok umano. Pinangangalagaan din anya ng China ang kanilang soberanya at mga karapatan at interes sa dagat. Good news at bad news po, bumaba ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan pero may mga nakaambang dagdag bayarin na ipapasa sa mga customer nito. At nakatutok si Maki Pulido. 36 centavos per kilowatt-hour ang bawas singil ng Meralco ngayong Oktubre. Katumbas yan ng 72 pesos na bawas sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt kada buwan. Primarily, it was the generation charges that went down due to the lower cost in the wholesale electricity spot market, followed by transmission.
68 centavos sana ang bawas singil ngayong buwan, pero pinayagan ng Energy Regulatory Commission ng Meralco na singilin sa mga customer ang pagmahal ng benta ng Malampaya Consortium sa mga planta ng First Gas. Katumbas yan ng 1 billion pesos kada buwan na paghahati-hatian ng mga customer sa susunod na 12 buwan. So that 1 billion pesos per month is equivalent to around 32 centavos per kilowatt hour na dagdag singil sa generation charge. Si Josephine, hindi na raw na-excite kahit may anunsyong bawas singil ang Meralco. Hindi rin naman daw kasi nakakaluwag sa budget dahil sa liitan niya ng mga bawas at hindi na bumalik sa dating presyo ang kada kilowatt hour. Sasabihin nila bumaba silang sentabo, pero yung pagtaas ng presyo nila sunod-sunod. Mula January hanggang October nitong taon, 3 beses nagbawas singil ang Meralco. Pero may net increase na 9 centavos per kilowatt hour mula Enero at may parating pang mga dagdag singil. Kung payagan ng ERC na singilin sa mga customer ang 4 billion pesos na ancillary service o reserbang kuryenteng kinontrata ng NGCP, katumbas ito ng 60 centavos per kilowatt hour. May 2 centavos ding hinihingi ang National Transmission Corporation na feed-in tariff para sa mga renewable energy plants. Kung isasama ang dagdag singil na 32 centavos per kilowatt hour dahil sa kontrata ng First Gas at Malampaya Consortium, 94 centavos per kilowatt hour ang nakaabang na dagdag singil sa kuryente. Inaabangan natin na isang malaking pagsingil ay yung natitirang 70% ng reserve market cost na hindi pa nasisingil ng NGCP. Kaya si Josephine hindi na raw umaasang makaluwag sa bayarin ng kuryente para may dagdag na panggastos ngayong Kapaskuhan. Yung bonus na to, mahahati lang sa konting handa, mas malaki din mapupunta sa pangbayad ng Meralco ng mga bills. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Patay na nang matagpuan ng isang Pinay nurse sa Abu Dhabi sa UAE matapos mapaulat na nawawala. Hustisya at katotohanan ng hiling ng pamilya dahil magkaiba umano ang sinasabing dahilan ng ospital at agency kung paano nasawi ang kaanak. Nakatutok si Joseph Moro. Para sa pangarap na magandang buhay at mapatapos ang pinapatayong bahay sa Nueva Vizcaya, lumipad pa Abu Dhabi para magtrabaho nitong Agosto ang 32 years old na nurse na si Reyna Jane Ancheta. Pero ang pangarap, sa trahedya pala, mauuwi. Simula October 6, 3 araw na siyang hindi makontak ng asawang si Kenneth. Maghapon po kasi ng Sunday, hindi siya nag-reply. Ang akala ko naman, baka walang wifi. Tapos nung Monday na, minimessage ko pa rin, magtatanghali ng ganun, wala pa rin. Doon na po ako nag-report. Inireport na niya sa ahensya ng asawa na hindi niya makontak ang misis, pati ng mga kaibigan nito sa Abu Dhabi. Nitong October 8, nakarating sa kanya ang masamang balita. Patay na ang kanyang asawa pero wala raw binanggit na dahilan. Ayon daw sa ospital na pinagtatrabahuhan ni Reyna, natagpuan si Reyna noong October 6 sa isang highway papunta sa Dubai. Halos 2 oras ang layo sa Abu Dhabi. Nagulat po ako doon at hindi ako makapaniwala na ganun ang nangyari sa wife ko po. Wala sa scene yung phone niya at saka yung Emirates ID. Sa isang sumunod na report mula sa agency, ang dahilan daw ng pagkamatay. Car collision. Nasa loob naman siya ngayon ng sasakyan. Binunggo naman daw po yung sasakyan nila. Doon na ako nag-doubt talaga na may something. Which is may cover-up ang nangyayari. Doon na bumalik ang mga napagkwentuhan nilang mag-asawa nung nabubuhay pa ito na may kumursunada ditong 2 foreign nationals sa tinitirang dorm at may kahinahinalang bagong kakilalang kapwa Pilipino ang asawa. Natakot siya every night na umuwi. Doon ako kinakabahan. Di ba uso doon yung binebenta? Binebenta, abduction sir. Ang gusto ko lang talaga, hustisya para sa wife ko po. Gusto kong malaman at makita ng proof na vehicular accident talaga. Kung vehicular accident tapos may naipakita silang proof na siya talaga yun, doon ako mapapanatag. Sabi ng agency ni Reyna, car accident po. We have limited information din kahit pa meron kaming counterpart dun sa Abu Dhabi. Humihingi rin siya ng tulong sa pamahalaan na maisamang isang kaanak sa paghahanap niya ng sagot doon. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Ayon sa Department of Migrant Workers, hinihintay nila ang official report kaugnay sa pagkamatay ng Pinay nurse.
Nakikipag-ugnayan din sila sa asawa ng biktima na nakatakdang lumipad pa Abu Dhabi. Siniguro din ng DMW na suportado nila ang pamilya ng nasawing nurse.